Welcome sa ating 21 days of prayer and fasting. It's the time of the year again where we choose to turn down the noise of the world so we can more clearly hear the voice of God. Kaya naman as a church, we have decided na simulan natin ang taon na ito with the 21 days of prayer and fasting. We made this podcast para samahan namin kayo araw-araw for 21 days sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos at sa pananalangin. Ano pang hinihintay natin? Tara, let's go! Good evening JTJ fam, ito po ang ating episode 8 ng 21 Days Prayer and Fasting. Mar Garcia, ang inyong lingkod sa gabing ito. Mga listeners, gusto ko lang malaman ano yung una nyong naiisip kapag naririnig nyo yung salitang mapagmahal. Pwede po kayong mag-comment dyan sa ating YouTube channel, maging sa ating Facebook, sa mga nakikinig sa atin ngayon. Ako kasi, base sa mga na-share sa akin ng mga kaibigan ko, sa mga napanood ko, lagi kong naiisip yung mga lolo at lola. Iba kasi talaga magmahal ang ating mga lolo at lola. Alam nyo ba, mayroon tayong mapagmahal na ama na nasa langit. Siya ang Diyos ng habag at awa. Ang Diyos ng puno ng pag-ibig na hindi ka kailanman bibiguin. Ang Diyos ay sapat at tapat sa ating buhay. Mayroong isang kwento sa Biblia na si Jesus ay nahabag sa mga tao. Sabi sa Mateo chapter 9 verse 35 hanggang 38, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. So nahabag si Jesus nang makita niya ang mga taong nalilito, mga taong naliligaw, hindi alam kung saan patungo, hindi alam kung saan pupunta para humingi ng tulong. Nang makita yun ng Panginoong Jesus, ang sabi niya, pray, manalangin kayo, manalangin tayo. Ganitong uri ng puso ang nais ng Diyos na magkaroon tayo para sa mga taong naliligaw dahil ito ang tunay na puso ng ating Ama para sa atin. Hindi sinabi ni Lord na, sige mga alagad, magsiani kayo dahil maraming aanihin. Kundi sinabi niyang Panginoon, idalangin ninyo. Manalangin tayo sa Diyos Ama. Maraming naliligaw na hindi man lang makahingi ng tulong. Mga nasasaktan na kailangan lang ng isang tao nakakapit at sasamahan silang malaman ang kanilang susunod na hakbang. Malaman na mayroong Diyos na mapagmahal at mahabagin sa lahat. Ikaw, sino sa paligid mo ang nangangailangan sa iyo ng panalangin? I pray na sa gabing ito, makita natin yung mga tao na nangangailangan ng panalangin natin. Amen? Na hindi lang puro pansarili lang yung hinihiling natin sa Panginoon. Iba pa rin yung nananalangin ka para sa ibang tao. Napakasarap na, no? Na yung isang tao ay ipinapanalangin ka. Naalala ko noon isang beses, dahil sa church po ay nagsusulat po kami kapag nagbibigay po ng mga ikapo at handog sa Panginoon. Pwede ka po dun magsulat ng prayer request at hindi ko po makakalimutan at doon ay parang mas natutuwa ko na manalangin para sa ibang tao.
nabasa ko po yung sulat po ng isa naming kapatid na si Ina, yung kapatid po ni Dineros. Yan, kilala po yan ng mga kasama natin sa church. Sabi doon, na nakalagay doon sa prayer request niya, kagalingan para kay Kuya Irby. So, natuwa ako noon. Parang sabi ko, Lord, bakit hindi ko naisip to? Kumbaga parang kahit isang beses hindi ako nagsulat ng prayer request ko para sa ibang tao. Puro lang pang sarili ko, para sa pamilya ko. So, doon nagsimula ako na manalangin. Although pinapanalangin ko si Kuya Irby noon na gumaling siya sa kanyang sakit. Pero iba pa rin yung inilalagay mo, isinusulat mo yung prayer request mo para sa ibang tao, kasi iba yung magiging impact sa mga makakabasa nun. So simula nun, lagi na lang ng prayer request ko may makikita kayong ibang tao. So sa church, pinapanalangin ko, dinudulog ko sa Panginoon yung ibang tao. So I pray na magkaroon tayo ng pusong tinitignan ko ano yung kalagayan ng iba. Amen? So, naalala ko lang at gusto ko lang ikwento yun sa inyo na matagal na po yun na nangyari, at dahil yun po yung doon po ako nag-start na magsimula na ipanalangin lahat ng mga nasa paligid ko. So, ikaw, sino sa tingin mo, sa paligid mo, yung nangangailangan ng panalangin mo? Let's pray sa gabing ito. Amang Diyos, sa lahat, salamat o Diyos sa kahabagan mo, Panginoon, sa pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Lord, dalangin namin o Diyos, na buksan mo ang aming mga mata o Diyos, na makita namin, Panginoon, yung ibang tao o Diyos, na kaya naming tulungan o Diyos. Lord, dalangin namin, Panginoon, na maging blessing kami, Panginoon, sa ibang tao o Diyos, na magawa namin silang ipanalangin o Diyos, na kami mismo, Panginoon, ay maging pagpapala sa kanilang buhay o Diyos. Salamat, Panginoon, sa inyong mensahe sa gabing ito. Dalangin namin, Panginoon, sa buong 21 days ng prayer and fasting namin o Diyos. Mangusap ka sa amin, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon, sa bawat araw o Diyos ng aming buhay o Diyos. Kami man o Diyos ay nagtatrabaho, Panginoon, nag-aaral, Panginoon. Lord, samahan mo kami o Diyos. Ikaw ang magpalakas sa amin sa bawat araw. Salamat o Diyos. Ito lang po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Ayan, salamat po sa mga nakikinig palagi sa ating 21 days prayer and fasting. God bless po sa bawat isa. Thank you for listening to our podcast. If you want to hear more from us, follow us on our social media platforms on Facebook and YouTube, and search for JTG Kainta Church. Have a great day. Stay blessed.